Noong May 20, pumunta ako sa PUP Santa Mesa for a job fair and kasama ko doon yung mga kaklase ko. Nakapag-register naman kami beforehand pero pagdating namin doon, saka lang namin nalaman na cancelled pala. Pero since nandun na rin naman kami, sinulit na namin by asking about the OJT process for 4th year. Since 3rd year na nga kami ngayon and matatapos na yung SEM by June. So, eto nga yung general requirements for accreditation, especially sa mga self-employed, may business, or mga VA. Ngayon, bakit kailangan lahat ng ito? Kasi kailangan ma-accredit agad yung company as early as possible. I-check kasi ni PUP kung legit at credible yung napag-OJT-han nyo. Kahit sarili nyo pang business yan or sa kakilala nyo pa. Para naman sa mga VA or freelancers, hindi sapat na sabihin na may work ka. Kailangan kasi talaga ng BIR compliant at may proof like COE or any supporting documents. May standard na sinusunod si PUP kaya dapat align din sa government requirements. So, kung VA or freelancer ka, kailangan mong mag-register beforehand bago ka makapag-OJT. Otherwise, magkakaroon ka ng problema. Pwede mong i-apply yung work mo as consultancy or business, lalong higit sa mga VA. Kasi may kaklase ako, ganun din yung ginawa niya. VA siya, tapos in-apply niya as consultancy yung work niya. And aside from that, naging compliant din siya. If hindi mo pa alam paano magsimula, maraming free resources online. Marami din AI na pwede mong pagtanungan. At the end of the day, ang pinaka-importante naman is legit at registered yung work mo para walang hassle sa OJT. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!